sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na tapat ka sa amin, Panginoon. Kabila man, maraming araw na kami po ay hindi tapat sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa presence mo ngayong umaga, Ama. Alam namin, Lord, na powerful yung cross, Panginoon. Nakita ng mga tao, Lord, na akala nila, Panginoon, ay silang nagtagumpay, pero salamat, Lord, sa understanding na ito, Panginoon. Alam namin, Lord, na powerful yung cross, Panginoon. Ito ay katutumpayan mo, Panginoon. Salamat, Ama, dahil more than enough ka sa aming buhay, Panginoon. Salamat, Lord God, sa perfect love na ito na hindi namin kayang pagbayaran, Panginoon, sa dugo mo na binuhos para sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, dahil ay kilala mo na kami, Panginoon, bago pa kami sinilang, Ama. Salamat, Ama, dahil higit ka sa aming mga puso, Panginoon. At nahalaman mo, Panginoon, ang lahat ng aming dinadaling sa inyo, Lord. Salamat, Lord God, na lagi kang nandiyan, Ama. Constant ka sa aming mga buhay, Ama. Bagamat, Lord God, alam namin na iniwanan namin ang lahat, Panginoon. Iiwanan kami, Panginoon, ng sarili namin pamilya, Panginoon. Iiwanan kami, Panginoon, ng mga mahal namin sa buhay, pero andyan ka sa amin, Ama. Salamat, Lord God, sa kapahayagan, Panginoon, sa pamagitan ng mga awit mo, Panginoon, sa cross, Panginoon, na ito, nabuhay ka sa amin, Panginoon, at matagal lang nagtagumpay ka sa amin, Panginoon. Hindi kami, Panginoon, sa lahat ng struggles namin, Ama. Alam namin, Lord God, na maraming pang pagsubok, Panginoon. Alam namin, Lord God, na isusustain mo yung strength namin, Panginoon. Alam namin, Lord God, na diringin mo kami sa mga panalangin namin, Panginoon. Alam namin, Lord God, ang lahat ng ito ay hindi mapupunta in vain, Panginoon, dahil nandiyan ka sa aming mga buhay, Panginoon. Nalalaman mo ang lahat ng bagay, Ama. Kontrolado mo ang lahat ng bagay, Panginoon. Palakasin niyo po yung faith namin, Panginoon, sa bawat salita mo, Panginoon. Sa bawat pahina, Panginoon, ng Biblia. Alam namin, Lord God, na may kapangyarihan ito, Panginoon. Dagdagan mo, Lord God, yung pananampalataya namin, Panginoon. Mas makilala ka pa namin, Panginoon, ang higit sa lahat, Panginoon. At muli namin, Lord God, sinusurrender yung buhay namin sa inyo, Panginoon. Higit sa lahat ng aming mga puso, Panginoon. Ang aming soul, ang aming mind, ang aming kaluluwa, ang aming spirit, Panginoon, ang aming buong pagkatao, Panginoon. Sa inyong kapangyarihan, Panginoon, kami ay patuloy inyong hawakan, Panginoon. Kaya, Lord God, ngayong umaga, maraming salamat, Lord God, sa perfect love na ito, Lord God, na patuloy niyong binibigay sa amin, Lord God. Sa kapahayagan ngayong umaga, Lord God, patuloy niyo pong buksan na ang mga puso't isipan, Ama. Nawa, Lord God, ito ay magbigay sa amin ng kalakasan, Panginoon, at magbigay, Panginoon, ng pagkain sa aming kaluluwa, Panginoon, dahil tunay, Ama, na hindi lamang kami nabubuhay sa physical na pagkain, Ama, kundi higit sa lahat, sa bawat salita, Panginoon, na aming naririnig, Ama, sa bawat salita, Panginoon, na kinikintal niyo sa aming puso't isipan, Ama. Alam namin, Lord God, na ito, Lord God, ay magbibigay lakas sa amin in times, Panginoon, ng maraming pagsubok, Panginoon. Sa mga pagkakataon naman na kami po ay nanghihina, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat, Panginoon, sa patuloy na buhay na ito, Lord God, na alam namin na hindi man perfect, Panginoon, yung aming mga path, Panginoon. Alam namin, Lord God, na marami pang mga bagay na pwedeng mangyari, Panginoon. Pero, Lord God, patuloy niyo kaming sinasamahan, Ama, patuloy niyo kaming ginagabayan, patuloy, Lord God, yung kalakasan mo, at higit sa lahat, Lord God, yung patuloy mong presence sa aming buhay, Ama, na tinatama kami kapag kami po ay nagkakamali, Ama, kapag kami ay nag-fail, Panginoon. Alam namin, Lord God, na hindi ka doon tumitingin, Panginoon, dahil, Lord God, matagal mo na kaming nakilala, Panginoon. Kaya, Lord God, sa umaga ito, Lord, buksan niyo po ang aming isip, ang aming puso, Panginoon, at magbigay, Panginoon, ng guidance, Lord God, yung bawat salita mo, Panginoon. Guide niyo po si Pastor John, Lord God, na maipahayag lamang, Ama, yung revelation ngayong umagang ito, Ama. Muli, Lord God, patuloy namin pinapasalamatan kay Jesus, Lord God, ang lahat ng sakripisyo niya sa krus ng Kalbaryo, Ama. Patuloy namin itong nire-reflect, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama. Kaya, Lord God, ikaw lang po aming pinupuri at ikaw lang aming pinapasalamatan sa umagang ito, Lord God, sa mga darating na araw, Lord God. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Tapakan natin ang Panginoon Jesus. Praise God. No? At happy Resurrection Sunday po sa ating lahat, mga kapatid. Batiin natin yung mga katabi natin, sabihin natin, masaya ka ba? Sabihin mo nga, masaya ka ba sa umagang ito? Masaya ka ba? Masayang masaya. Ano pong sinagot, mga kapatid?
Yan. Grateful. We are thankful, we are grateful. So, alam niyo po, no, kapag inaalala ko po yung resurrection, no, wala pong mapagsidlan yung kagalakan ko kapag binabalikan ko ito. Kasi, alam niyo mga kapatid, wala na tayong tanging pag-asa, kundi yung tingnan natin, no, balikan natin yung libingang walang laman. Amen po, no? So, bakit pastor mahalaga na mabalikan natin yung libingan ng walang laman? Kasi mga kapatid, pinakikita ng Diyos doon na meron po siyang kapangyarihan para baguhin ang lahat ng bagay. Amen po ba? So, ibig sabihin po, kahit patay na ang isang bagay, ay ang Diyos lang po ang may kapangyarihan to arise, di ba? To rise ang isang bagay, to buhayin ang isang patay. Kaya, mga kapatid, no, sino na po ba rito yung sa tingin niya patay siya pero binuhay ng Diyos? So, binuhay yung faith, tama? Binuhay ang hope. So, mga kapatid, Diyos lang ang may kapangyarihan para buhayin tayo, no? Kaya po, sa umagang ito, let us be thankful, no? Dahil hindi lang po ito basta celebration ng pagkabuhay ng Panginoon, no? Pagkabuhay din po ito ng pag-asa ng mga Christians. Amen po, no? Mayroon tayong pag-asa at ang Diyos lang po ang may kapangyarihan para ibigay sa atin yan. Mga kapatid, basahin ko po sa inyo ang Hebrews chapter 12, no? Hebrews 12, at ano po ang sabi ng verse 1 and 2? So ang sabi po rito, yamang tayo ay nakukubkob ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi nating walang liwag ang bawat pasan, at ang bawat pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhin may pagtitiis o may pagtsatsaga, ang takbuhin na inilagay sa harapan natin. At ang sabi po, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, nagtiis siya ng krus. Winalang bahala ang kahihiyan at umupo siya sa kanan ng luklukan ng Diyos. Siya po'y nagtagumpay na. Let us pray, mga kapatid. Ama, sa amin pong pagsiselebrate ng resurrection ng aming Messiah, the Lord Yahushua HaMashiach, Jesus Christ, Hesus Kristo, Panginoon, dakilang Diyos. Ama, salamat dahil ito po'y pagpapatunay, ito po ay pagbibigay niyo po ng kumpirmasyon sa amin na mayroong pagkabuhay mula sa mga patay, na ang inyong mga anak, Ama, ay pinakikita niyo po muling bubuhayin ang aming mga katawan. At ngayon pa lang, Ama, sinabi niyo po sa amin na ang sino mang sumasampalataya sa inyong anak ay may buhay na walang hanggan. Kaya, Ama, nawa, sampalatayanan namin, hindi ang relihiyon, sampalatayanan namin ang nag-iisang tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo, na siyang tagapagligtas ng aming buhay. Hindi kami dapat sumampalataya sa aming mga mabubuting o sa aming mga moralidad lamang o sa aming mga nakagisnang pananampalataya, kundi, Ama, ituon namin ang aming paningin sa nag-iisang namatay at muling nabuhay para sa amin. Kaya, Ama, nawa sa umagang ito, tunay po na kung paanong nabuhay ang Panginoon, kami din ay laging may pag-asa tuwing umaga, may laging katatagan kami na kaloob nyo, sapagkat nagtagumpay na kayo, nagtagumpay na ang Messiah, nagtagumpay na siya 2,000 years ago. At ang kailangan niya lamang gawin ay kunin ang kanyang mga anak at ang mundong ito ay baguhin and restore. Kaya, Ama, salamat dahil lahat ng inyong kapahayagan ay natupad at tutuparin niyo pa sa panahon namin. Dito sa panahon ito na partikular, ipadama niyo po, Ama, na ang Panginoong Hesukristo, ang kanyang kapangyarihan, ay nandito ngayon. At gagawa kayo ng mga dakilang bagay, Ama. Naniniwala po kami. Gagawa kayo ng mga dakilang bagay sa buhay ng inyong mga anak, sa buhay ng household, sa buhay ng bawat isa sa amin ngayon. Ama, sa umagang ito nawa, ang aming titingnan ay ang biyaya na inyong ipinahayag sa amin. Samahan niyo kami sa sandaling ito
Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Mga kapatid, no, naalala ko yung quote galing kay Agustin, isang theologian siya, no? Kilala ng mga kaibigan natin sa Katoliko na San Agustin, no? Sabi ni Agustin, naalala ko yung, meron kasi akong narinig, no, na quotation galing sa kanya, na ipinakita ng Diyos ang kanyang pulpito sa pamamagitan ng krus at ng libingang walang laman. So, sabi ni Agustin, ipinakikita doon ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa mga makasalanan. Amen po? So mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ang dahilan kung bakit po tayo pinadalhan ng Savior. Kaya mga kapatid, may tanong ako sa inyo, mahalaga to. Savior ba natin si Jesus? Sabihin natin Amen. So mga kapatid, kailangan siya ang Savior natin. At may isa pa akong tanong mahalaga, Panginoon ba natin siya? So mga kapatid, sabi nga ng Bible sa atin, siya ang ating Savior and Lord. Ibig sabihin, Master, no? Alam niyo po ba ibig sabihin ng salitang Lord? Ibig sabihin, di ba? Siya ang amo natin. Amen po, no? At mga kapatid, ang Panginoon, itinuring niya tayong mga kapatid. Amen po. Hindi tayo iba sa Kanya. Sabi nga niya, hindi ko kayo mga kaibigan lang, no? Kundi kayo'y aking mga kapatid. At sabi rin ng Ama, tayo'y kanyang mga anak. Mga kapatid, ang Bible po'y nagsasabi na nagtagumpay na ang Panginoon. Amen po. Basahin natin yung Roma. May nakasulat sa Bible, no? Romans chapter 8. So ano po ba yung sikat na verse ng Romans 8? No? Na in connection sa verses na binasa natin, basahin ko po sa inyo, no? Sabi rito sa verse 35, chapter 8 ng Romans, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? So mga kapatid, no, ang krus at ang libingang walang laman, sabi nga po, anong ipinakikita? Pag-ibig ni Kristo. So mga kapatid, no, kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin, no? Kasi mga kapatid, ang pag-ibig ng Panginoon ay invincible. Alam niyo po ba ibig sabihin ng word na yun? Invincible. Ibig sabihin po, ano po? Sa ibang salita. Ano pong ibig sabihin? Makapangyarihan. Mga kapatid, no? Powerful. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ang love ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang pag-ibig na yan, tingnan niyo po ang sabi, no? Kapag nasa atin yung love na yan, mga kapatid, no? Sabi rito, walang pwedeng maghiwalay sa atin, no? Kung tayo po ay binded, no? Sa love na ito. Kaya mga kapatid, mahalaga na ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin. Sino ba yung pag-ibig ng Diyos na ipinadala niya sa atin? Sino po? Sinong personahe? The Lord Jesus, no? Kaya nga ang sabi, Jesus is God's love, no? Pinadala sa mundo. Ito mga kapatid, yung love ng Diyos sa atin, no? He offered His only begotten Son. So mga kapatid, no, pinakita ng Diyos yan. Kaya lang po ang problema, kilala ba talaga ng mga tao kung sino talaga si Jesus? Kasi mga kapatid, maraming tao ngayon, di ba? Ang tingin nila kay Jesus is revolutionary. No, tingin nila kay Jesus ay He is just a prophet, a moral teacher, a good man. Pero mga kapatid, no, hindi yun ang intensyon ng Diyos. Ipinadala niya yung kanyang anak para lang sabihan natin na ang buti ni Lord, ang bait-bait niya. Kundi, pinadala niya ang anak niya para mga kapatid, tayo mismong mga tao, amen po, i-confirm natin sa ating mga sarili na He is our Savior. Amen po, no? Ang kini natin, mga kapatid, no? Sabi nga ni Martin Luther, ang kini natin. Alam niyo po, may naalala ko, no, na sinabi niya. Sabi ni Luther, ano bang pagkakaiba ng isang Kristiyano sa Kristiyano na Kristyanuhan? Alam niyo po, halos walang pagkakaiba pagdating sa ordinaryong bagay. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na wala kayong pagkakaiba sa ibang tao na mas mababait pa sa inyo? Tama ho ba? Yung ibang Kristiyano na hipokrito, sa totoo. Si Luther tinanong, ano bang pagkakaiba mo sa Papa sa Roma? Sabi ni Luther, actually wala eh. Kasi naniniwala siya kay Jesus, naniniwala din ako. Naniniwala siya sa church, naniniwala din ako, sabi ni Luther. Naniniwala siya sa Bible, naniniwala din ako. Naniniwala siyang dumating si Jesus,
naniniwala din ako. Naniniwala siya namatay si Jesus, naniniwala din ako. Tinanong siya, anong pagkakaiba mo sa iba? Sabi ni Luther, ginawa ng Diyos yun para sa akin. Ang lupit, no? So mga kapatid, sabi ni Luther, pinersonal niya, ginawa ng Panginoon yun para sa akin. Maraming tao, kilala lang natin ang Panginoon, pero alam nyo ba na ginawa niya yun para sa iyo? Amen po ba? Namatay siya sa krus para sa iyo. Mga kapatid, no? Muli siya nabuhay para sa iyo. Ibig sabihin, namatay ang Panginoong Jesucristo para sa kasalanan ni Pastor Jan. Kasi alam ni God na hindi ko kayang isalba ang sarili ko, hindi ko kayang baguhin ang aking sarili, kundi siya lang ang pwedeng magbago sa akin. Kaya, ang sabi ng Bible, mga kapatid, no, dumating si Jesus para i-save tayo, no? Kaya sabi ni Luther, dumating siya dahil sa akin. Dahil ako'y makasalanan, kailangan ko ng Savior. Mga kapatid, ang Bible ay nagsabi, kung ang pag-ibig ng Panginoon ay nasa atin, may makakapaghiwalay pa ba? Sabihin niyo po, sino po ba rito yung may kapighatian? Sino po ba rito hanggang ngayon ang nag-i-struggle sa kasalanan? Sino po ba rito hanggang ngayon tingin niya ay unworthy pa rin siya? So mga kapatid, no, normal lang yun sa isang Kristiyano. Kasi si Pablo man, sinabi niya kami ay mga dumi lang sa mundo. Sabi ni Pablo, kami ay ebak, no? Ginamit niya yung word na dumi. Sir, ginamit niya yung word na tae, no? We are dung. Sabi ng Bible, no? Kami mga tae ng mundo. Wala kami, no? Bali wala kami, sabi ni Pablo, kung wala ang Savior namin. Amen, mga kapatid, no? Kaya mga kapatid, ang Bible po may sinasabi, ano, na kung ang Diyos ay walang ipapadalang Savior sa atin, mga kapatid, saan pupulutin ang tao? Sige po, no? Saan tayo pupulutin? Magsasariling sikap tayo. Amen po ba? Para lang magkaroon tayo ng peace of mind. Pero mga kapatid, may dumating na. Amen po? At ang sabi ng Bible, ano pong sabi ng verse 37? No? Talon tayo. Anong sabi ni Pablo? Sabay-sabay natin banggitin to, no? Sabi rito, in all these things, sabi rito, di ba? Sa lahat ng mga bagay na ito, ano pong sabi? Tayo'y higit pa sa, ano po? Yes, no? Basahin natin sa English. We are more than conquerors. Sabihin na natin mga kapatid, we are more than conquerors, di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, higit pa tayo. Amen po? Sa mga nagtagumpay. Kaya, mga kapatid, ito, sino po ba rito may struggle? Tama ho? Sa family, sa faith, personal. Alam niyo mga kapatid, no? Ang kapangyarihan ng Diyos nandyan. Amen po? Kailangan lang natin gamitin yan. Amen po, no? So mga kapatid, may nagtagumpay na eh. Amen po ba? May nagtagumpay na. So ang gusto ng Panginoon, gamitin natin yung tagumpay na ibinigay niya sa krus at sa libingang walang laman. Amen po? Ano po bang pinagtagumpayan ng Panginoon sa atin? Ano po ba? Kasalanan. Ano pa ho? Marami mga kapatid, even death, no? Magsabi kayo ng bagay na hindi kayang pagtagumpayan ng Panginoon. Sige po, kasalanan, kamatayan, ano pa ho? Marami. Di ba, no? Yung gera ngayon, yung oil crisis, sa palagay nyo ba ang Diyos hindi kayo pagtagumpayan yan? Di ba? Yung paparating na tribulation, di ba mga kapatid, yung pagdating ng Antichrist, yung krisis sa mundo na sabi nga po, kung maaabutan natin yon, walang mabubuhay na tao kung magpapatuloy yon. Sabi ng Bible, no? So, ang sabi ng Bible, lahat ng ito, napagtagumpayan ng Panginoon. Amen po ba? He conquered everything nang siya mamatay sa cross at nang nabuhay siya magbuli sa mga patay. Kaya, ano po ang payo sa atin ng Panginoon? Gayong nabuhay na siya magmuli. At saan po siya umupo, mga kapatid? Anong sabi ng Hebrews? Saan ba umupo ang Panginoon na siya nagtagumpay na? Saan po? Sa kanan, no? Sa kanan ng Diyos. Mga kapatid, may babasahin ako, no? Siya lang bang uupo dyan? So palagay nyo, sino naman ang uupo sa kanan ni Lord? Mga kapatid, no? Basahin natin yung Revelation. Kaya anong sabi rito? Chapter 3. Kaya anong sabi ng verse 21? Kaya tingnan natin mga kapatid, no? Revelation 3:21. Nagtagumpay ba si Lord? So, mga kapatid, meron ding panawagan si Lord, Jesus Christ, sa kanyang mga anak. Ang sabi rito, ano pong sabi? Ang magtagumpay. Amen po?
So mga kapatid, ang magtagumpay ay, ano sabi ng Panginoon? Aking pagkakaloobang, ano po? Umupong kasama ko, saan? Sa aking luklukan. Gaya ko naman na, anong word? Nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ilan ang trono sa langit? Ilan ang trono sa langit? Trono ng ama? Ano yung sino yung katabi ng ama? Ang anak sa kanan at mga kapatid, yung mga overcomers. Sa ano po, sir? Sa tabi ng anak. Nakita niyo mga kapatid, no? May bahagi ang trono ng langit sa mga conquerors. Amen po? Kaya mga kapatid, may tanong ako. Gusto niyo bang maging conquerors? Di ba? Ako gusto ko eh. Di ba kayo po ba? Mga kapatid, no? Kasi mahirap umakyat sa langit na nandun ko lang sa isang tabi. Di ba, no? Gusto ko, kasama natin ang Panginoon, tama? May mga nasa langit kasi si Lord malayo sa kanila. Alam niyo ba yun? May mga tao sa langit no, na si Lord malayo. Nasa langit sila, sir. Yun nga lang malayo. Sino yung mga nasa malapit? Palagay niyo po. No? Mga kapatid, those who are conquered. No? Kaya po ang sabi ng Bible sa akin, ang magtagumpay. Kaya, mga kapatid, mayroon akong tanong na mahalaga sa atin. Kaya ba natin magtagumpay? Mga kapatid, tandaan niyo po, no? Sabi ng Bible sa atin, you are more than conquerors. Balikan ko lang yung Hebrews, no? Ano pong sabi ng Bible sa atin? Tingnan niyo po ang sabi, no? Ano sabi ng verse 1, chapter 12? Basahin natin itong mga kapatid, no? Bago tayo magpatuloy. Tingnan natin. Hebrews 12. Okay, verse 1. Hebrews 12, verse 1. Ngayong Resurrection Sunday. So sabi rito, yamang tayo ay nakukubkob, no? Ano po bang ibig sabihin tayo ay napapaligiran ng mga witnesses? Sino po ba yung mga witnesses na to, mga kapatid? No? Kilala niyo po ba yung mga anak ng Diyos na wala na sa mundo? Mag-set kayo ng isang pangalan na malapit sa Diyos, na lalaki. Sino po? Abraham, si Luther, malapit-lapit sa time natin, no, 500 years ago. Nasa langit si Luther, no? Si Abraham, sino pa po? Kilala niyo sa Bible? Si Jacob. Okay. Si Isaac. Okay. Si Moises. Okay. Oh. Sa modern times, may kilala kayo? Yung pangkasalukuyang panahon, matagal na si Paul eh. No? Sino may kilala po? Okay, ako, si John Wesley. Si Billy Graham, mga kapatid, no? So mga kapatid, yung mga roster ng mga taong to, no? Pastor, kaya ba natin gawin yung kanilang ginawa? Well, mga kapatid, sabi nga ng Panginoon sa atin, di ba? Magdala ka lang ng isang soul sa Panginoon. Tama ba? Magdala ka lang ng isang soul, di ba? Ano sabi, sir? Thousands of angels. Tama ba? At hindi lang thousands. Walang bilang ang mga anghel eh. Di ba? Angels in heaven are celebrating sa isang kaluluwa na, ano po? Nagbalik loob. At lalo na kung ikaw ang instrumento, no, para magbalik loob yun. Kaya mga kapatid, no, crown sa Panginoon nyo, no? Mayroon ka ng isang na-accomplish. Kaya, pastor, hindi po ako pastor eh. Well, mga kapatid, lahat tayo ay, ano ba? Pastor tayo somehow, tama ba? Kasi, pag sinabi kasing pastor, tayo ang nag-lead para makaalam ang tao ng liwanag, no? Hindi ibig sabihin mag-aral ka ng theology tulad ko. Hindi nyo kailangan yun, no? Ang kailangan lang is, may relationship ka kay Jesus, mag-aral ka ng Bible, malaman mo yung kanyang word, gawin mo yung kanyang kalooban. At mga kapatid, it's enough para ang liwanag ng Panginoon ay mapasa atin at mag-akay tayo ng mga tao. Alam natin, mahirap mag-akay ng tao. Tama po ba? Pero mga kapatid, gusto rin ba ng Panginoon sumuko tayo? Sige po. Ang Panginoon po ba sumuko? Tingnan niyo po ang sabi ng Bible, no? Sabi rito, yamang tayo ay nakikita ng mga witnesses in heaven. Ano ang sabi? Itabi natin yung bawat pumipigil sa atin. Alam niyo po yung mga pagkakasala na pumipigil sa atin, karaniwan dyan fear, no? Takot ba tayo? Di ba? Meron ba tayong fear sa tao? May fear ba kayo sa asawa niyo? Okay? Takot ba kayo? Mga kapatid, may fear ba kayo sa kaibigan niyo? Para i-share natin si Jesus sa kanila? So mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin, itong mga bagay na ito na pumipigil sa atin, ano pong sabi? I-set aside natin. Amen po?
Kasi mga kapatid, crucial ang salvation. Amen po? Sabihin nyo nga po, crucial. Ibig sabihin mga kapatid, payag ba kayo nasa langit ka, yung asawa mo wala ron? Sige po, payag ka ba nasa langit ka, yung tatay mo wala? Di ba? So alam natin mga kapatid na crucial talaga ang salvation. At alam din natin, it's only God. Tama po ba? Pero, pastor, ano ba bang responsibility natin? Siyempre mga kapatid, ang sabi ng Bible sa atin is, i-share natin talaga itong salvation na to. No, sir. Alam niyo po, no, mahalaga talaga na sa bawat apakan nating lugar, mission field natin. Amen po? Bawat apakan mo, mission field yan. Mga kapatid, tandaan niyo po anong sabi ni Charles Spurgeon, yung pastor ng Baptist? Ang sabi niya, every Christian is a missionary. Tandaan niyo po yan. Bawat Kristiyano daw ay, missionary. May mission ba tayo? Yes. Ipakilala sino? Jesus. Kaya mga kapatid, kahit saan tayo pumunta, dala-dala natin yung badge na yon. Amen po? May mission tayo. Kaya hindi po tayo rito yung mga Kristiyano lang na samba-samba lang, no? Paglabas natin, pag-uwi sa bahay, pagpunta sa office, saan man tayo narangan, mission field natin yon. May mga tao doon, hanggang ngayon, namumuhay sila sa sin, kailangan nila ng Jesus para masigtin sila tulad natin. Kaya sabi rito, pigilin natin yung bawat pasan, mga bagay na unessential. Ano sabi rito? At anong sabi? Tignan niyo yung sabi ni Pablo rito, takbuhin. No? Anong sabi mga kapatid? Let us run. Lalakad lang ba tayo? Hindi, no? Takbo talaga, no? Symbolism ito na crucial ang salvation. Ibig sabihin, takbuhin may, pagtsatsaga. Ibig sabihin ng word na to, tsagain talaga natin na ipakilala ang Panginoon. Pastor, may problema ako eh. Bakit to? Walang nakikinig. May tanong ako. Isang bagay, mahalaga. Sinong preacher nag-preach 120 years, walang nakinig ni isang tao sa kanya? Sabihin niyo po sa akin. Noah. Si Noah. Ilan sir nag-preach? Ilang taon po? 120 years. May nakinig po? Wala. Sino lang na isama niya? Pamilya niya. Pero nag-preach ba siya? Yes. Mga kapatid, si Noah, tatanungin niyo, hindi siya napagod mag-preach. 120 years. Tayo, ang lifespan natin sa mundo ngayon, hindi na tayo aabuti nun, no? Pwede may iba sa atin dito, 70, patay na. No sir, pwede. 65, baka may kunin na sa atin. Tanong, sa maliit na panahon sa mundo, pag-awi natin sa langit, pwede ba natin sabihin, Lord, I am more than conqueror, I am more than conqueror. Mga kapatid, baka sabihin ni Lord, hindi ka nga nagsabi sa akin hindi ka nga nag-pray sa akin para ipag-pray yung mga katrabaho mo para masave sila. Pinakilala mo ba ako sa kanila? So mga kapatid, ganun eh. Di ba, Somehow, may gagawin talaga tayo sa mundo, Kasi mga kapatid, ang salvation, mahalaga sa atin, masaya tayo, Pero may tanong ako, tayo lang bang dapat masaya? Di ba, Hindi, di ba? Kailangan i-share natin yung kagalakan natin, Kaya ang sabi sa atin, takbuhin natin may pagtsatsaga. Ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Mayroon talaga tayong misyon. At anong sabi ng verse 2? Tingnan natin ito mga kapatid, Sabi rito, sino mamasdan natin? Kanino lang tayo titingin? Kanino lang tayo titingin? Panginoong Jesucristo. Pastor, mahirap tumingin kay Lord pag mahirap i-focus eh. Marami akong problema. Well, mga kapatid, si Lord ang bahala dyan sa problema mo. Sabi rito, tumingin ka sa Kanya. Bakit po ba? Sino po ba ang may akda ng faith natin? Sino po may gawa ng faith natin? Si Lord. Ito yung magandang word. Sino rin po ba yung nagbibigay ng perfection sa faith natin? Yung nagbibigay sir ng kasakdalan ang Panginoon. So mga kapatid, lahat ng bagay po ginawa niya na sa atin. Amen po? Kaya mga kapatid, gagawa si Lord, I believe sa atin. Amen po? Sabi nga ng Bible sa atin, kapag nasa atin ang Panginoon, siya ang gagawa sa atin, siya rin ang magpapasakdal sa atin. Amen po? So mga kapatid, hindi ka solo flight. Tandaan nyo, nang si Moises bumalik sa Egypt, may kasama wala?
Sige po. Sino kasama ni Moises nang bumalik sa Egypt? Sino, sir? Si Joshua? Tama, isa siya. Sino pa sa ibang account, si Joshua kasama niya. Pero sa Bible may nakalagay, may kapatid siya kasama. Sino po? Si Aaron. Ngayon, pagbalik natin sa labas, no? Sa ating mga kakilala, kaibigan, kamag-anak, may kasama ka ba? Sige po. May kasama ka ba pagbalik mo? Meron. Tama, no? Sa tingin mo, mag-isa ka lang. Pero ang totoo, if the Lord is in you, tama ho ba? May kasama ka. Naalala ko si Moises. Si Moises, sabi niya, Lord, hindi ko kaya mag-speak. Pero yung kanyang kapatid ang nag-speak in behalf of him. Tama ba? Siya ang nagsalita kasi hindi niya kaya magsalita. Alam niyo po sa buhay natin, ganun din tayo. Tama ba? Tulad tayo ni Moises na parang takot tayong i-share ang resurrection, si Jesus. Baka sabihan tayo na OA tayo, may religion na ako, sino ka para i-recruit ako? Well, hindi kami nagre-recruit ng tao. Tama po ba? Sinishare natin ang Jesus na namatay at muli nabuhay para ma-born again ang tao. Amen po ba? Hindi din tayo nag-share para lang maging kaalib natin sa ating church. Tama po ba? Hindi mga kapatid, no? Sabi ni Martin Lloyd Jones, isang British pastor, sabi niya, ang ginagawa ko, punuin ang mga tao ng Diyos. Sabi niya, no, sa church, punuin ang mga nasa church ng knowledge ng Diyos. Amen po? Sabi ni Martin Lloyd Jones, hindi ako tinawag ng Diyos para magpuno ng upuan ng mga simbahan. Lupit, no? Tinawag ako ng Diyos para punuin kung sino yung mga worshiper ng knowledge tungkol sa Diyos. Alam niyo si Martin Lloyd Jones, kilalang pastor sa London. Maraming nakikinig sa kanya. Pero hindi siya napi-flirt dahil maraming listener siya. No, hindi, no? Sabi niya, mas gusto ko ang tao mabago. Amen po? Hindi mahalaga kung maraming nakikinig o konti. Tama ba? Sa atin ang mahalaga, magkaroon ng new birth ang tao. Tama ba, sir? Ma-born again, maipanganak na muli, makilala nila si Jesus, tawagin siya ng Diyos, mabago yung kanyang puso. So mga kapatid, maraming nasa church na hindi naman new birth tama ba? Maraming nasa simbahan na hindi born again. Ang misyon ni Jesus, ma-born again ang mga tao, maipanganak na muli. Sa kanyang salita, sa Holy Spirit. Anong silbi, mga kapatid, kung religious tayo, hindi naman tayo born again? Tama ho ba? Kaya mga kapatid, yung panawagan ng new birth hanggang ngayon ay crucial kasi once, mga kapatid, na nag-hallelujah, praise the Lord lang tayo, hindi naman tayo born again, wala din. Hindi ka pupunta sa langit dahil mabait ka. Hindi ka pupunta sa langit dahil ikaw ay moral, dahil ikaw ay, sabihin na natin, ginagawa mo yung mabubuting bagay. Walang pupunta sa langit na tao dahil mabuti ang tingin niya sa sarili niya. Tama ba mga kapatid, no? Ang pupunta lang doon, kung ikaw ay born again, kung si Jesus ay nasa iyo. Amen po? Mga kapatid, no? Anong silbi kung hindi tayo born again? Kaya ito yung panawagan ng Diyos. Ang sabi, tingnan nyo mga kapatid, no? Masdan natin si Jesus kasi siya lang ang pwede mag-born again sa atin. Amen po? May isang evangelist tinanong, si George Whitefield, no? Tinanong siya, Pastor, evangelist, may tanong ako, sabi sa kanya, bakit pa sa tuwing nangangaral ka, lagi mong binabanggit kailangan ipanganak na muli ang tao? Bakit pa ulit-ulit ka? Sabi ni Whitefield, kasi kailangan tayong ipanganak na muli. No? Kailangan tayong ipanganak na muli, no? Yung tanong na, bakit ba puro na lang born again ang sinasabi mo? Kasi kailangan natin ma-born again. Mga kapatid, sabi ng Bible sa atin, dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya, masaya bang Panginoon ng ginagawa niyang kalooban ng Diyos? Sinabi rin ng Bible, siya rin ang pinakamalungkot na tao. Isaiah 53. Mababasa natin doon, Man of Sorrows. Nabasa niyo na ba yun? Tingnan natin mga kapatid. Isaiah 53. Alam niyo po, mayroon ditong verse 3. Tingnan niyo po. Isaiah 53 verse 3. Okay. Anong napansin niyo po? Isaiah 53 verse 3. Okay, anong sabi rito? Siya'y hinamak at itinakwil ng mga tao. May tanong ako, si Jesus ba? Sa palagay niyo,
Nagtagumpay ba? Nakinig ba ang buong Israel sa kanya sa kahuli-hulihan ng buhay niya? Siya po ba ay preacher na hindi nagsucceed? Sige po, sa mata ng tao, di ba? Siya ay preacher na talunan. Kasi mga kapatid, sa bandang huli, pinatay siya, rejected siya. May tanong ako, rejected ba tayo kapag sinasabi natin ang gospel? Di ba madalas? Nahihiya tayo, takot tayo. Mga kapatid, ang Panginoon, siya din, parang tayo. Tama ba? Rejected siya. Sumuko ba siya? Yan ang maganda, no? Sumuko ba siya? Hindi. Palaban ba siya? Palaban? Nakakita na ba kayo ng Jesus na palaban? Oo, no? Kasi mga kapatid, yung kanyang dinanas sa Via Dolorosa, ibig sabihin, he do the will of God. Amen po? Wala siyang fear. Kaya ang sabi rito, mga kapatid, isang tao, anong sabi? A man of sorrows. Pakibanggit nga po, sino si Jesus? A man of sorrows. Anong tao siya? Maraming kapigatian. Nang si Lord pala nasa mundo, no, nalulungkot din siya. Tama ba? Bakit ba mayroong burden si Lord na nasa mundo? Bakit ba mabigat yung kanyang puso? Dahil sa atin. Mga kapatid, no? Sino bang lagi nang iniisip? Tayo, ikaw, tayong lahat. Mga makasalanan, no? Kaya mabigat si Lord no? Mabigat yung kanyang dala. Pero sa kabila ng lahat ng yan, anong sabi ng Hebrews 12, verse 2? Siya ay, ang sabi rito, no? Mayroong kagalakang nasa kanya. Amen po? Dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya. So, mga kapatid, sabihin nyo nga po, joy. Isa pa po, joy. Kagalakan. Mga kapatid, tandaan nyo po, no? Dalawang bagay. Ang Kristiyano na sa mundo, napipigati tayo. Tama ho ba? Pero at the same time, tandaan nyo, balanse. Tama ba? Napipigati tayo kasi alam natin na mabigat ang sin, no? Mabigat ang kasalanan. Pati na yung sarili mong kasalanan, dala mo rin eh. Tama ba? Pero sa kabila ng lahat ng yon, may tanong ako. Nagtagumpay ba si Lord, mga kapatid? Yes, no? Kaya, dahil siya nagtagumpay, ano ang dapat maging attitude natin sa nagtagumpay? Ano dapat? Tagumpay. Masaya tayo, di ba? Sabi ng Bible sa atin, nakalagay, kagalakang inilagay sa harapan niya, nagtiis siya ng krus, winalang halaga ang kahihiyan. Mga kapatid, sa araw na to, Jesus is already in heaven, kasama natin siya ngayon, nag-resurrect na siya, at ang sabi ng Bible, nakaupo na siya ngayon sa kanya ng Diyos. Sa umagang ito, mga kapatid, let us praise Him. Amen po? Gawin natin yung kanyang will para sa atin, no? Meron akong tanong, alam niyo na ba yung will ng Diyos para sa inyo? Alam niyo na ho ba? Mga kapatid, meron na ba kayong sa puso niyo na pinapaalam ng Panginoon sa atin yung kalooban niya? So mga kapatid, kung ano man yan, ministry, kung ano man yung calling na yan, mga kapatid, no, ang sabi ng Bible, panghawakan niyo po yan. Gawin po natin yan. Kasi mga kapatid, missionary tayo ng resurrection. Amen po? Mayroon pong mission tayo. Nagtagumpay na si Lord. Huwag tayong matakot. Amen po? Fear not. Takot pa ba tayo? Kung may nagtagumpay na, sir? Hindi na. Sa araw na ito, mga kapatid, i-claim natin ang victory ni Jesus. Amen po? I-claim natin, nagtagumpay na siya. Kaya, mga kapatid, no? Be firm. Huwag tayong matatakot. Gawin natin yung mission natin. No? Mga kapatid, ipakilala natin yung Savior sa mundo. No? Sa ating mga kaibigan, kamag-anak, gawa tayo ng maraming diskarte dyan. God will give us the knowledge and wisdom to do it. Kasi mga kapatid, kailangan nilang marinig ang gospel. Amen po? Kailangan nilang marinig. Alam niyo po, bago ako manalangin ngayon, di ba may pinasa ko sa inyo na movie sa US? Sa US lang ipapalabas eh. Yung Great Awakening. Naaalala ng ibang Americans, nakakulungkot, maraming Americans hindi na nila alam yun. Alam niyo po kung bakit may Billy Graham na nakapangaral sa libo-libo o milyong tao sa mundo? Dahil may nag-umpisa ng pangangaral ng mass evangelism. Siya si George Whitefield. Alam niyo po, si Whitefield ay Gocklin, yung isa niyang mata ay alam niyo po ba yun? Pag nakatingin siya sa'yo, yung isang mata niya oo, nasa gilid dahil sa pagkakasakit po siya ng bata, no?
Isa siyang British, isa siyang Englishman. Pero alam niyo, no, si Whitfield, ang gift na ibinigay ng Diyos sa kanya naturally ay yung kanyang boses na napakalakas. As if talaga, hindi pa uso ang microphone. How come na may isang tao na kayang makarinig, kayang pakinggan siya ng 30,000 na tao? Isipin niyo mga kapatid, walang mic. 30,000 ang nasa harapan mo. Mangaral ka sa 30,000. Ako, nahihirapan nga ako sa 1,000 na tao eh. Nakapag-preach na ako sa 2,000, 1,000. Kailangan ko pa yung boses ko talaga, ano ko pa. Diba? Pero si Whitfield iba. Nakapangaral siya sa 1,000 tao na walang microphone. Paano siya naririnig mga kapatid? Sa palagay nyo, no? No? Supernatural yun, grabe, no? So, ang US, mga kapatid, maranasan nilang magkaroon ng awakening o mass evangelism dahil sa mga Methodist tulad ni Whitfield, no? Alam niyo po, ang US ay bansang protestante, no? Pero alam natin na dumating na rin yung panahon na gusto ko ring maranasan sa bansa natin ang awakening. Amen po. Kasi, Pastor, marami ng Kristiyano dito sa bansa natin. Marami ng Roman Catholic, marami ng religion. Kailangan pa ba natin ang awakening? Si Whitfield, ang sabi niya, marami ring churches tong time niya. Isa lang ang problema, maraming hindi born again. Amen po? Kaya mga kapatid, ang isinisigaw ng household of God, ang tao ay ma-born again. Yan ang ating pinoproclaim. Amen po? Ang tao ay maging anak ng Diyos. Walang problema kung saan ka mapupuntang church. Ang mahalaga, pagkasama ka namin. Amen po? Ikaw ay ma-born again. Eh, Pastor, sino gagamitin ni God? Sino po bang gagamitin niya? Tayo po yun. Mag-raise up sana ang Diyos ng maraming Billy Graham at Whitfield sa panahon natin. Amen po? Mga kapatid, huwag kayong matakot, no? Gagamitin tayo ng Panginoon. Maliit man yung boses nyo. Sino po ba rito yung maliit lang ang boses? Pero malaki pag ganit. Meron ba? Di ba, no? Kasi ang laging... Alam niyo po ba, alam niyo po ang pinakamahalagang... Ano ang pinakamahalaga, bago tayo magpare, ano yung pinakamahalagang aspeto ng tao na ginagamit ni God lagi para i-deliver yung kanyang salita? Yung ating bibig, no? Kaya dapat pala iniingatan mahal yung bibig, no? Minsan nagagamit natin ito sa hindi maganda, no? Tama ba mga kapatid, no? Itong bibig sana, ito yung communication ng Diyos. Tama ba? Pero minsan nagagamit natin sa mali itong bibig na to. Mga kapatid, nawa itong bibig na to maging instrumento ni God. Amen po? Para masave ang mga tao. Yung bibig nyo, yung puso nyo. Tayong lahat. Pray tayo mga kapatid. Salamat sa Resurrection Sunday. Salamat sa kanyang biyaya. Ama, i-bless niyo po kaming lahat dito sa household. Alam namin, Father, na marami pang kaluluwa ang hindi nakakaalam ng new birth. We have religion. We have many churches. We have many faith. May isang bagay, Ama, ang crucial. Are we born again? Mayroon ba kaming new birth? Ama, kung wala pa kaming new birth, kailangan kaming ma-new birth. Kaya sa araw na ito, nawa, magsilbi pong instrumento nyo ang mga anak nyo. Sa panahong ito, sakto po, mayroong krisis sa mundo, napapanahon, Ama, na maiparinig sa mga tao po ang kahalagahan ng new birth. Salamat, Ama, sa Iran, marami na naging Christians. Salamat po dahil even sa Israel at sa US, Ama, na isang bansang Christian, pero ngayon po ay yung kanilang authority ay parang nababahiran because of politics. Even as, Panginoon, sinasabi namin Kristiyanong bansa ito, pero maraming tao hindi kayo kilala sa kanilang mga puso. Kaya, Ama, sa araw na to, gamitin nyo kami. Gamitin nyo ang mga kapatid. Gamitin nyo kami sa taong ito. Gamitin nyo kami. Salamat, Ama, marami pang souls na ang dapat makakilala kay Jesus Christ. Gamitin nyo kami, Father. Gamitin nyo ang mga gifts na nasa amin, yung mga talents na nasa amin, anumang mayroon kami, gamitin nyo po, nakaloob nyo. Nawa, Ama, sa Resurrection Sunday na to, magala kami dahil we are more than conquerors. Nagtagumpay na si Jesus against death, against sin, sa lahat ng bagay na mali. Pagpalain niyo po ang araw na ito
samahan niyo kami in the name of the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Mga kapatid, sa pagkakaloob po natin sa Panginoon, sa ating pagbabahagi po ng mga blessings na dapat nating ibalik sa Panginoon as a symbol of our faithfulness sa Kanya. Awitin po natin ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sanilangin ko lang. Salamat, sir. Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataong ito, Ama, na pinakita mo sa buong mundo ang kahalagahan ng pagbalik muli sa buhay mula sa mga patay. Na ito'y natupad ang mga kasulatan at ito'y para sa amin ang lahat ng ito upang kami mabuhay din muli na katulad mo, Ama. Yes. Na makilala kayo muli, makilala ng lahat ng tao. Yes. Ama, naway maintindihan ng lahat ng mananampalataya ang iyong pagkabuhay muli, Ama. Kaya, Ama, sa umagang ito, nais namin na magpasalamat sa iyo. Hallelujah, Lord. At Lord, maraming salamat din po sa mga alay, sa mga handog ng mga kapatid, na ito'y maging siksik-liglig at umaapaw sa lahat ng mga pangangailangan na iglesia nito upang may kalaganap muli at lumawak pa at marami pang kaluluwa ang maakay sa pananampalataya at katulad ng pananampalataya ng lahat ng mananampalataya sa iyo. Ang magiging butangin sila katulad din ng lahat ng ito ang mga aming pasalamatan sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Amen. Sumaatin ang kapangyarihan at ang biyaya ng dakilang Diyos, ang kanyang pag-ibig habag na hindi nagmamaliw. Tayo ay kanyang samahan sa umagang ito, sa pagdiriwang na ito, Ama, ng Resurrection Sunday. Nawa mabuhay din ang pag-asa ng inyong mga anak na sa kabila po ng mga kabigatan ng buhay na ito, sa mga bagay na pumipigil sa amin, nawa, Ama, matuto kami na ipagkatiwala sa inyo ang lahat ng bagay at sumunod kami sa inyong mga salita, sapagkat nakasalalay dito, Ama, ang katagumpayan namin dito sa mundo, sapagkat may kasama na kaming nagtagumpay at magtatagumpay pa. Ama, pagpalain niyo po ang aming fellowship, ang linggong dadaan, ang aming misyon sa buhay na ito, na nawa, Ama, marami pa kaming kaluluwa ang
makapagbahagi pa kami ng gospel sa kanila. Gamitin niyo po ang mga anak niyo, Ama, sa household of God. Kaming lahat, na umakay kami ng mga tao, hindi namin kayo magsalita, ay umakay kami, akayin namin sila, i-encourage namin sila, sapagkat, Ama, instrumento niyo po ang inyong mga anak upang ang libingang walang laman, maranasan din nila ang kapangyarihan ng kaligtasang ito. Na aalisin nyo ang mga patay at dadalhin sa buhay na ganap at kasiyasiya. Ama, kami din po ay dating mga patay na binuhay nyo. Marami pang mga patay sa mundo. Kailangan nilang mabuhay. Ama, huwag silang manatiling patay. Gamitin nyo kami, Ama, upang mabuhay itong mga patay na ito. Sapagkat kailangan nilang mabuhay, Ama. Dahil kung hindi, tunay na kapahamakan na ang tutunguhin ng tao. Maliban na lang kung sila ay sasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa ating Diyos na nagmamahal sa atin, samahan niya tayo sa linggong ito, sa buong buwang ito, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa kanyang pagparito, tayo ay kanyang masumpungan na nagtatapat sa kanya hanggang wakas. Amen. Amen. At Amen. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Hindi ka na umaga. Uy, magandang umaga pag ano, hindi mainit, no? Gusto niyo alas 6 lagi tayo? Oo nga, kaya, oo nga. Like 7, no? 7. 7 na atin, no? 6 na lang.